Another good day mga kuis. Another build. Tsunami SNM 100 version 2 V2 build. Thank you and shout out to Sir Mark Pisaret. Thank you sa tiwala at pagpasyal. Pumasyal sila sir nung isang araw kasama yung dad niya. Nagkasundo kami sa price. So ngayon, ibibuild natin ang kanyang Dream Fixie build into reality. So ang request nila sir ay Tsunami SNM 100 Black. Yun nga lang, ang unang request nila ay matte black with white decals. So naubusan tayo, try ko order. Ang available na lang ay itong triple black. Pinayam ko sila sir. So nagustuhan naman, mas better daw. Thank you sir. Hitayin mo na lang to na tapusin namin to. Sukatan pala muna natin yung fork nya. Nalagay natin yung kanyang headset, silvering headset. Ang kanyang seat clamp. Sa mga kuys, tandaan nyo ha, kanyang paglagay na headset. Na nyo itong crown race sa baba. So, pwede nyo kamayin lang yan. Hindi mo natin siya lalagyan ng grasa dahil susukatan pa natin siya. May upper crown race, gito shape ng upper crown race niya. Sa lower, flat siya. Para maganda ang ikot ng kanyang bearing. And dito, lapit mo. Dito sa kanyang makita niyo yung head tube, may naka-ready na siya, integrated. Ready na yung kanyang shape para sa silvering, hindi na kailangan ng kopa. So, patong lang yan. Dito nyo na lalagyan ng grasa. Round race, para mag-fit. Ang ganda ng ikot niya. Cap. Siguro, 2 spacer na natin. So, mapapakabit natin na stem ay Mountain Peak Eagle. So, request ni Sir Black, all black, lahat daw black. Kasi nakita daw niya doon sa ating video na SNM100 V2 ay naka-blue stem. Sabi ko naman kay Sir, tawag mo doon ay standout piece. Pag masyadong patay na kulay or masyadong solid na solid ako, hindi naman kailangan sa stem pwedeng sa pedals, sa fork, para pansinin at syempre maging kakaiba siya. Kung lahat all black, baka magkapare-pares malito na kayo. Pag may bike meet, may tambay. Bike tambay. Ganda sana Islam Kaso, medyo nag-aalangan ako sa Islam. Baka kasi mag-adjust si Sir. Kasi ang age ni Sir ay 16. Tapos ang height niya ay 5'6". So, minijum ko na siya kasi possible. Baka tumangkad pa siya. Baka pag nag-17, biglang tumangkad. Malita niya kagad to. Kung in-small ko pala, sorry. Kung in-small frame ko siya, baka malita niya kagad. So, ko na siya sa medium. So, kung tumangkad pa siya sa 5'6", mag-adjust na lang siya sa stem or saddle height. So, hindi nga lang ako bike fitter, pero at least makakatulong pa rin kay Sir. Maganda sana Islam na. Isa na lang, no? Malapad naman kasi itong sa stem niya, itong height niya itong part ng stem. One spacer na lang natin. Kahit naman i-resell niya itong fork, mahaba pa rin stereo tube nito sigurado. Baka nasa 7 inches pa rin ito. Pero lagyan na rin natin kaya. Ang ganda Islam na Wag na, lagyan natin isang spacer para pag mag-adjust siya. Although kung magpapalit siya ng stem na mas pahit dito, lalagyan ng spacer. Kaso little pa rin yung height. Sige, one spacer tayo para pogi. Pero may chance pa rin siya mag-adjust pag tumangkad siya. Nag-iba yung kanyang body measurements. Yan mga kuys, aking tip. Dito nyo lang niya para maganda magiging marka nyo sa pagputol. Para pag naputulan nyo, maganda kapit ng stem. Natin namarkan siya. Dito siya sa pinakababa. Yun, isang ikot, tuwid, another higpit. So, sa paghihigpit naman ito, huwag naman sobrang higpit kasi baka
matagal na kayo sa pagkikil mamaya pag lilinisin nyo kasi mag-warp masyado eh. Tamang higpit lang. Yan. Sheesh. Lilinisin natin to part na to, matalas. So, take note mga kuis. Kikilin nyo to para hindi siya matalas. Itong part na to, sa taas end. Medyo pang patusok na ako. Lilinisin nyo yan. Tsaka ito, itong loob na to. Kung makita nyo yung loob nito, para siyang hindi siya smooth. So, kikilin din natin sa loob yan. Mabilis naman yan kung bago yung pangkikil. Yan, sincere. Ay, pangkikil. Sa akin, papurol lang, tagal na nito. So, medyo may katagalan sa pagkikil. Ingat lang sa pagkikil kasi yung debris niya, kasi nga, aluminum to, baka umano sa mata nyo or malanghap nyo. Ayan, kita nyo? Kumakapit sa damit ko. So, yung mga kuis, nakikilan natin siya. So, in-smooth out ko yung loob talaga niya. Kailangan talaga natin i-smooth yan. Gawa ng pag in-insert natin to, in-install natin yung kanya star nut or flower. Yan, nakita niyo yung shape niyan. Pag tinulak yan, mapupush yan kaya mag-warp yung petal niya na paganyan. Para hinigpitan siya, hindi siya gagalaw or mahihila ng ball pag hinigpitan. Steady siya, nakakapit siya dito sa loob. Kailangan dapat smooth ang loob niyan. Kaya iba nilalagari para di na nila kailangan magkikil. Pero magkikil pa rin sila sa ibabaw para malinis. Ayun nga lang, ako gusto talaga para tuwid. Pipe cutter na heavy duty yung gamit ko. Yan. Saglit lang naman yan. Mabilis na pag sanay ka na. Ah. Okay. Magandang kapit. Yan lang yan. Maganda talaga ang special tools kasi talagang napadali niya yung trabaho eh. Pinapadali niya yung gawa. Isipin nyo, ilang pukpuk lang. Unang petal, sa loob na. First layer. Second, almost na. Kailangan yung check-check yan kasi baka sumobra naman kayo. Baka nandito naman yung star nut nyo, mapasobra kayo. Joke lang. Hindi na maabot dun. Yan, ganda na nga ito. Nag-install natin dito. Pause mo muna. Yes, sir? Ay, mga bibili ata ng ano yan, budget fix fuel bike. So, anong hanap ni sir? Ma-recommend ko na siya, J-Lab Neutron. Naubos na tayo ng ng Solana Rangers. Yun kasi naka-reserve na yun. So, meron tayong Beta Hellboy, J-Lab 261, Supreme, semi-pursuit to. Mas pogi to. Aataw ka. Baka maging ka na. Windbreaker. Bumasa ka na ng hangin pag ito ginawa. Ito maganda, wala ka na masyadong babaguhin. Naka 60 mm deep rim na siya. Deep dish. Tapos naka fix na siya. Wala siyang free wheel. So 1817. 1817 o 50. 1815 na kag 52. Katawan ka na nito. Gusto mo mag-crit? Yan. Mag-crit or naka-18 ka naman dito. Last one na to. Alloy to Alloy frame to. Baka alam mo steel lang to. Neutron, mas bagong release to. Pwede may Gcash sa akin, yung kulang. Para ma-ride mo na ang Pixie. Yung Pixie mo na saan? Ano dalawa na dyan? Bike reveal naman dyan. Ayun no? Cell. Ba? Ano to? 60mm o 70? 70 ata to no? 70 po yan. BP rims. Bike check. Physic. Wow. Tinawag sila ng Kisha yun. Gad skid, syempre, ang pogit matibay na pedal strap. Tibay yan. Naka-P's. Hindi naman ito may issue. De joke. Ato, naka 16 ka? 13 po. 13? Limaw. Tapos ito, 50? Ay, 48. Sorry, 48. 15. Yan, Ragusa headset. Putang haba. 130, 140? 120? Haba. 120 na, Negative 17. Kano nagastos mo dito? Di natanda. Priceless na siya. Ay, dyan mo na muna parada. Para kita mo, nakababa roll up eh. Eh, ikaw, anong dala mong bike? May dala ka?
Dito mo yung parada ba, may takbo. Ito na. J-Love. Sige. Gcash na lang natin yung 60 mm. Pero mas makakita mo yung kanya, mas malapad, mas deep yung kanya dish. 70 yan, ito 60. Hindi ka nagagastos sa magkano kuha mo sa isang piraso pa lang yan, sigurado, Yung pair? Isipin mo yun. Hindi nagagastos, na. Yun nga lang, pero kung ito, classic fork. Alam ko may nabibili ng silvering nito na standard yung 1 inch na stir ardently. Nasa 800 ata yun. Palitan mo lang ng bar tape nito Dustin. Si Dustin na mag-ano nito. Alin Ratio 52-18 tapos may 15 siya. Fix na siya. Hindi, naka-18 ka naman dito. Magaan pa yan. Pero pag syempre lalakas kayo ng tawa na 16. Ay, lalakas pa to. Pero nahiram mo ba yung kanila? Nakagamit ka na? May experience ka na? Ayun, hindi kaya mo na iuwi to. Ingat lang ha, highway tayo. Wala experience. Ito, nung nag-pixie ka. Sinaiwi ko agad. Kasama yun yung thrill dyan yung sa pixie. Pag yun nga lang, ingat ka sa singit, pag sisingit-singit ha. Okay, ready na ni Dustin ang J-Love Neutron. Sir, ang new owner ng J-Love Neutron, shoutout dyan sir, may shoutout ka? Shoutout sa Honda team. Shoutout sa dalawa. Shoutout, ikaw may shoutout ka yan. Shoutout po kay Chris, may bagong bike. Ikaw sir? Wala. Kaya na daw po. Okay. Na sa namin. Sarap ng first pixie mo to first pixie, naka 60mm na agad. Good luck. De, joke. Kaya mo yan. Huwag kakabahan, kaya mo yan. Naka-Honda t-shirt ka naman Stay na. Okay, thank you, Kuis. Ingat, ride safe. Day 1 sa Pixie ni Sir Chris Lawrence. Dating singer. Na ngayon ay nagpipixie na. Dating singer na si Chris Lawrence. Magpipixie na. Alikat ka na dyan ha. Ingat. Thank you. Ingat. Okay, to be continued na tayo. Thank you kaila Sir Chris Lawrence, taga-bilang J-Love Neutron. Kita nyo naman. Kung gusto nyo rin mag-avail ng mga budget fixie whole bike or magpabid, pasyala kayo dito ha sa Golden Cycling Enterprise. So maps or race nyo na lang. Lalabas na. Gagrasahan na natin siya. Lagyan lang natin onting grasa dito. Naglalagay din ng grasa dito sa may steer tube niya. Para maganda rin. Thin coating lang ng grease. Para maganda rin. Dito lang sa part na to. Huwag naman dito. Kung saan kakapitan ng stem, edi baka umikot-ikot na yan. Maging memories na lang kayo pag ginawa nyo yun. Thin coating din ng grease sa bearing. Medyo part maganda ikot ng kanyang manubela. Gulat ako tinanong ko yung pangalan Chris Lawrence. Ako, singer yun si Sir Chris Lawrence Idol ko pa naman Ay, hindi pala pala yun. Iba pala yung nag-cherry pear, yung nagbigay ng cherry pear sa batang 90s. One spacer tayo dito. Wala. Baba. Slam na pala tayo. Ay, di pala. Yaw. Akala ko slam na Dusan, napababa. Napababa at ang pudol. Tanga naman sumukat nito. Ayan. Pala nakababalang. Nakababalang pala dito sa part na to. Tingnan ito. Pakita mo. Tingnan nyo mga quiz. Ating putol. Dito na kanyang level. Makita nyo dito sa pagitan. Nakangat lang siya ng konti sa may bolt. So, pag nilapat natin itong top cap, diba? Ganda yung lapat niya. Pag nagpita pa natin yan.
Kasi pag yung tear tube lamang sa spacer o sa stem, kahit anong higpit nyo dyan, luluwag-luluwag. Kasi hindi nagpa-press yung kanyang mga headset parts. So, kanyang seat clamp, ito yung nasa around 31 sukat. Kasi ang kanyang seat post ay 27.2. Sabi natin yung seat post ay Uno stem, 27.2. Kanyang haba ay, so around ano to, wala nakalagay, wala naka-indicate. Siguro mga 350, around 350 mm ang kanyang length. So, kabit natin bottom bracket, ang favorite natin at isa sa favorite na affordable brand na bottom bracket sa mga fixie ay ang Neko. So, pre-pandemic, Neko na talaga hanap ng iba. Sa ngayon kasi iba, hanap VP pag yung tapered na bottom bracket, VP or Shimano. Kaso, bira kasi, si Neko lagi may 108, 107 available. Si VP meron 113, 110, meron di 103, 107 din si VP. Pero si Neko, subok na to si Neko talaga. Kabilaan, lalagyan natin yan. Lagyan natin ng coating, bearing, tsaka itong mid part, itong thread. Basta, grasahan nyo lang yung mga tamang part, magiging maganda na ang build nyo. Pero, wag naman masyadong lunod sa grasa, overkill naman masyado. Mga tamang thin coating, yan, okay na. Sa mga tamang part, magkakaigin yan. Natalian dito sa loob, lagyan ko rin yan. Mag-spread din naman yan. Ang inuna ko itong kaliwa. Ito guide to eh. Okay. Guide. Ito naman. Itong right part. Okay. Kaya ko linagay kagad yung left muna para pag tinodo natin sa higpit tong right part, may guide siya. Tuwid ang pasok nitong bottom bracket. Kasi minsan nangyari pag wala to, minsan yung bottom bracket gumigilid. So nakakatakot pag nangyari yun. Babalikan na naman, iatras mo, tapos higpit siya, sumala na sa thread pala. So laking tulong to. Pagka higpit naman ito, or pag, example, hinigpitan nyo na to, lumubog siya. Higpitan nyo to, syempre, papasok to eh, wala siyang naka-emboss na part dito, tutuloy-tuloy hanggang sa loob. Kaya pag tinuloy nyo sa loob yan, kahit anong higpit nyo dito sa right part na to, hanggang doon na lang siya, kasi nakaharang to eh, itong left part. Kaya dapat, unahin nyo itong right part sa paghigpit. Pag mahigpit na siya, then itong left part naman. Ito naman yung lalapat na rin to sa bearing. Fit siya. Perfect fit na siya doon sa bearing. Kung makita nyo itong part na to, kaya nyo pumasok yan pag tinodo nyo yung pit yan. Kung ito inuna nyo, tapos pumasok sa loob, mahirapan na kayo. Tapos pag pipilitin nyo na pipilitin, baka masira na ang thread ng BB tube. And next, kakapit natin, favorite natin na V2 crank. Celt V2 crank, naka-alloy arms, naka-alloy chainring na 480. Okay, kita nyo. Kita nyo yung teeth nyo. Talas. Ingat lang kayo pag ikakabit nyo to ha. Masugatan kayo. So 103 ang ginawa natin. Hindi na natin maililipat sa loob ito. Sa likod ng crank spiders, itong chainring. Kasi, kita na dito, pag nilipat natin yung chainring, sasabit na sa chainstay. Okay? So, kanyang left arm, nakadikit dito, 170mm ang kanyang arm length. Maganda ang design ng V2 eh. Para bang kala nyo parang classic. Ang classic arm siya. Doon siya naka-base yung shape niya. Meron siyang thin part, tapos biglang white. Same on both ends. Ganda, ganda ng ikot. Nagkaroon na ulit tayo ng stock ng Kishuai saddle. Kung nakita nyo kanina yung nakakabit sa customer kanina, ay naka-physics ano siya, or copy. Yeah. So ito yung binasya ng Kishuai sa physics. Ang mapapakabit na rim set, Arrow version 2, rim set. Naka-high flange. Nauso nga ulit ngayon ng high flange. Dati, uso na noon pa ang high flange. Sunod ay low flange. Kasi ganda naman ng itsura ng low flange. Para bang nakatago siya, so nag-stand out yung rims. Mga deep dish rims or branded rims. So yun na mag-stand out, hindi mapapansin yung hubs. Ngayon, bumabalik na ulit sa trend ang high flange hubs. So, fix siya.
si Arrow Rim Set, nagre-release din na matte rims. Yung mga nilalabas din dati, naka-glossy rims, ngayon, may release siya na matte rims. So, ba magulat kayo ha. Kakabit natin na tire sa kanya ay Chaoyang 28C. Sarap. Tingnan natin kung magtotosak sa clearance, for clearance ng SN100. Then, ay kakabit natin na in-tube ay CST in-tube light. 700 by 25/32C. Meaning, 25C ang minimum niya na tire size, up to 32C. Kaya niyang inflate na tire size. Valve length ay indicate 48 mm. Mahaba. Common ang size ng 48 mm sa mga itong common na rims. Pero yung mga deep dish, kailangan nyo na kung 70 mm, kailangan nyo 90 mm. Kailangan lamang ang Presta valve sa rim. Take note, si Chaoyang ay both direction siya. Itong sa likod, pasok to, itong 28C. Sure yan, pasok yan sa rear clearance, pasok to, 28C. Pero sa 4, tingnan natin. Alam ko, nag-28C rin ako nun eh. SN100, kung nakakabitan natin, papakita ko sa'yo. Mga quiz, kung yung ilalagay nyo inyong interior ay checkin nyo maigi kung nakasiksik dun sa upper wall para hindi siya ipit. Ginamitan nyo tayo lever. Tulong dito pag tinutulak-tulak. Kasi nangyayari pag hindi nyo tinulak yan, nandito sa baba yung tube, maangat. Another, ayos na naman kayo. Tatagal ang gawa nyo. Tayo lever. Shoot nyo lang naman yan eh. Ingat. Tignan nyo, wiggle ko. Iingat ako yung interior eh. Tulak. Pitulak ko siya. Pero wag yung maiipit. Push lang. Pinupush ko muna siya. Kasi pag bigla yung ginanon, baka nahook niya yung interior, maipit. Pag hangin nyo, sumisigaw na. Sayang. Magpalit kayo or patch na kagad. Sayang naman. Kung kaya naman kamayin, pwede nyo kamayin yan. Para safe. Pero kung mahirap, meron kasi mga ibang gulong na sobrang sikip, fit talaga. Hirap gamitan ng kay tire lever, mga continental na gulong. Although sanayan din naman. Pag sanay ka na, mahirap pa din pero kaya naman. Yung kakalimutan lagyan nito ha, para iwas alog, hindi mag-shake yung valve niya. Pag di nyo nilagyan ng lock yan, although yung iba natatawag kasi ba magasig sa rim. Eh kaysa naman masira ng in-tube. Kung anong pito, pag nag-wiggle, gumagalaw, masisira dito sa singit niya. So, pag doon ang tama, mahirap ng patyan, or kahit vulcanize, mahirap din. Nakita niya, lumalabas siya. Kaya ingat kayo dyan. Hindi nyo na siksik yan. Ipit yan. Ipit tapos pag pinilit. For example, yung singit nyo na siya dito. Nangyari, ito naman, bumibitaw sa kabila. So, may ano din dyan. Singitan nyo ng tire lever or hawakan nyo para pigil siya. Gamitan nyo yung lever sa kabilang part. Tingnan nyo hindi siya gumagalaw. Habang kita nyo yung interior. Ingat. Lever na. Kaya kung gagamit yung tire lever sa rims ng bikes, make sure na polycarbonate, mga plastic na ganito, or kasi kung mga matitigas, mga stainless, yung mga bangas yan, rim nyo. Sakit na. Kasi mas malambot to kung gagamitin nyo ng mga flat screw, na matigas. So, okay na ito, mga lever na plastic. Paikli na ng paikli ako dyan. Alam mo, parating na natin yung compressor. Huwag kang mag-alala. Kapuputol ko lang uli dyan. Huwag ka na mag-alala. Kaya rin na natagalan, hinihintay ko kasi sa Shopee na sa ano na daw, sorting. Ay, hindi pa out for delivery. Sabi ko, puta, bukas pa to. Hinihintay ko para isang biyahe na ako. Nabiyak na naman yung hose eh. Tulang ko na naman. Okay lang yan. Kaya sakto na yung ating order. Yung mga, i-ano ko na to, 90 or 85 na lang. Ganda talaga tingnan ng 28. Oo, ganda talaga tingnan 28.
Window. 28C. Pogi nito. KMC S1 ang ikakabit natin. Meron siyang missile link. Ayun, malangis-langis pa. Bago. Fresh na fresh. Ito, ganito lang sa jet talaga missile link ng KMC S1. Ang ganun lang naman yan pag lock niyan. Hindi na kailangan ng plies para lagyan pa ng lock pin. Smooth talaga ng araw. Kanina pa siya naikot. Oh, ganda ng bearing niya. Okay, putol tayo. Pero putol natin. Ito, okay, ito putol lang. Dito tayo puputol. Tapos may silink pa. Baba natin. Biglang umaraw uli ah. Umaro nga. Puta yun pa. Ngayon, sumobra naman sa araw. Talagang pinakita, nag-shine, no? Pinakita talaga yung tsunami. Kung magpuputol din kayo ng chain, ay dahan-dahan din. Chain cutter, mas madali. Pero may limit yan. Huwag nyo ito todo. Although, okay lang kung puputulan nyo lang naman. Pero para magamit nyo pa ulit yung part na yan. Ramdam nyo, may lambot na parang bigla siyang lumambot na part. Atras nyo na yan. Tanggalin nyo. Kita nyo? Kita nyo, hindi siya nabibitaw agad. Pag tinanggal natin siya, so madali. Pero pag gusto nyo siyang ikabit ulit, napasobra kayo ng putol, dadagdag kayo ng 2 pares, yan. Kasi ang hirap pag magkakabit ulit kayo ng chain, dito sa part na to, gagamitan yung chain cutter para pumasok. Ang hirap pag hindi siya kumakapit. Laglag ng laglag. Ang hirap nun. Okay, din, mahirap pa kayo. So, at least may kapit siya. Yan. Kaya ginagawa ko rin yung pag walang missing link. Ginagawa ko rin sa chain, pag walang missing link, pag ibabalik ko na ulit siya. Pag tinignan nyo to, okay, lang, kapit. Hindi nyo yung bracelet, kaso medyo tumaba ako. Wow, tumataba si Kuya Sep. Ayan. So, yan, kapitan natin siya. Pwede nyo naman ibaba muna siya. Hindi nyo muna pakapitin pag kakapitan nyo. So, shoot nyo lang dito. Then sa other end, shoot nyo. Ito yung lock pin niya. So, kita nyo, hindi siya maiksi yung butas. Sabi nyo, ba't ganun? Ang iksi, mali yata ang sukat. De, tama yan. Pag ganyan, ang technique dyan, bayan. Ibibend nyo to, paloob. Itong pin na to. Fold nyo. Pag fold, shoot kagad siya. Pagka shoot, bitaw. So, yun yung lock niya. Okay, diba? Mas madali. Thank you. KMCS1, pinadali nyo ang missing link. Ito lang yan. Damn! Yan o. Lapit na. Favorite pedals natin, Welgo pedals. Makita nyo yan, may L for left, R for right. Okay? Yan. Pag kumapit, yan, tuloy-tuloy na. So, meron siyang free pedal strap. Sponsored again nila Cell. Thank you, Cell. Shout out. Sa sponsor nyo na pedal strap. Free Cell pedal strap. Yan, dalawa yan. Sa pares. Bimpo. Itong baby pixie. Lagyan natin bimpo. On. Okay. Pang tamad. Sorry, tinamad na. Excuse me. Nakita niyo may guide siya. Ito may guhit din. Pwede may guide dyan. Dito sa gitna, ito yung guide niya. Sa drop bar, pero sa stem wala. Kasi may guide pa siya.
Kung makita niyo mga quiz, pinapantay ko siya yung space between itong clamping. Kasi dito napasobra ako. So parang ang lapit masyado ito, tapos luwag. Tapos sumihigpit na. Nagbabawas ako dito, babay dagdag ako dito. Maganda even yung gap nila. Para maganda ang kapit. Oh, mas ganun. Akala ko nag-eclipse eh. Puta, dumilim bigla. May truck na duman. 70 mm, negative 17. So ito yung pinili natin ng negative para kumantay. Parang yung angle nito sumabay sa shape nitong drop bar. Bar tape. Honeycomb bar tape ang ikakabit natin. Ito yung shape na to. Sundan na lang natin sa shape nito para ang feel niya pantay. Or pwede dito. Na mas pogi. Dito na lang. Para parang even sila. Okay, tas natin. Tatagin natin dito. Tapos tatagin yung corner niyan. Bah, pogi. Honeycomb bar tape. Para bang cereals lang, honeycomb. Yan, kaya maganda may ready ka rubber mallet or press nyo agad ang kanyang palad. Ah. Sino? Rubber mallet lang, pinuha yan. Ah, ito. Last piece, front arrow rim set, radial lacing, 20 holes. Okay. Block na block. May itim pa sa sneakers. Ay, may chocolate yun ha. Joke lang. 28C, pasok. Lang, ipita ko lang muna. Okay, 28C. Ganda ng clearance. 28C clearance, mukhang kaya pa. Pero, parang wala kang mahanap na mid in between 28 at 32 na ano, available sa nagulong. 29, 30, mga ganun. 28C, yan, goods pa. Bangin din natin siya. Kung gaan, maganda. Buksan muna natin. Okay. Weight reveal. Anong weight ang ating na-build? Wah, puta magaan. 8.4. Sipin nyo, naka-alloy tapered siya. Tapered trunk. Magaan kasi ang arrow wheel set eh. Magaan build natin. Eh talaga, pag mas magaan, nagkaka-presyo sa bike.
So yung mga kuys, tapos na natin i-build ang Dream Pixie build ni Sir Mark na ginawa natin into reality. So mamaya pagdating nila, pagka-pick up, tingnan natin yung reaction nila. Sana magandang reaction. Pero sa tingin ko naman ba magandang reaction kasi kung ako nga napapawaw na rin ako kahit ako nagawa eh. Napaka-pogi, nasasabihan kong pogi para sa bike. Nasasabihan kong maganda, masarap. Yan, nakakatakam talaga ang Pixie. So yung mga kuys, tayo natin mamaya. Yes, sir. Tara. May mga quiz, tingnan natin ang reaction ni Sir sa kanyang dream bike. Bike reveal. Ano oras ka nakatulog? Alas 3, umaga, hindi ka makatulog talaga. Yan, ito na. Yung request mo no, all black. Yan. Damn. Tapos mabit. Yan. Ito, kinabit natin. Nag-negative 17 tayo. Yan. Kaya kung titignan mo dito, para siyang naka-level. Babalikan ko na lang. Yes, sir. Okay, sir. Kasi yan. Chowyang tires, 28C. 28C na ang ginawa natin. Na 480, D2 crank. Okay po. Testing nyo, sir. Fit nga. Drop test. Wala siyang alog kung maririnig mo. So, maganda ating build. Sir. Fit nyo nga. Fit check nyo nga kung ano sa inyo. Panama na talaga sa inyo itong build na to. Baka may shoutout sila, sir. Tutok mo na, sir. Shoutout, sir. Meron kayo? 16 ka na, ano? 16. Possible ka pa naman tumangkad sa 16. Pero to, baba na lang to. Tapos kung tumangkad ka pa, adjust ka na lang sa stem na mas mahaba, mga 121. Or kung ikaw, depende na siya kung ano. Pero to sa 70mm para safe ka muna sa size. Baka kasi pag sobrang habang kinabit natin, sumakit ka agad likod mo, sumala ang sizing natin. Pero yan, yung requested mo, all black. Tapos ang ginawa ko, one spacer. Although nag-aalangan ako, iba kasi gusto slam. Pero dapat magtitira ng isang spacer para kung i-resell mo tong fork mo, mataas pa rin yung value. Yan. Gaano, sir? Sinukat namin yan, around 8 kilos. Pumalo yan 8 kilos. Bukas ba ito? Bukas na, sir. Tingnan nyo ating build ay nasa around 8.4 siguro to. Kung gusto mo pang paggayan nito, siguro mga outboard crank. Gagaan pati sa outboard crank. Tapos mga along carb, mga seat post, stem, drop bar. Yan. Sky's the limit na kung anong gusto mong i-upgrade dito. Ito mas excited eh. Sakyan mo na. Sir. Okay. Okay na sa inyo to, sir? Okay. Saan nyo sasakit to, sir? Sa Wigo? Tanggal ang front tire. Pati rear. Tapos sa likod. Kasya naman, oh. Kasya naman yun. Dami nila eh. I'm steady focused on money now. I'm trying to count to 100 thou. That's daily. Gravy pay me. M's and M's, no Slim Shady. Make account going so crazy. Still live it up when I'm over 80. Flying, I'm hotter than Hades. Middle fingers up to the ones when I hate me. Come with my vibe and I'm up like a drought. Everybody lying for a little bit of clout. Stay making moves like I'm trying to sell a house. That's how it be when you're raised in the South. Mama always said that this money be the death of me. Money can't buy you happy, but I never seen a sad man riding a jet ski. Time will tell, moving breakneck speed. First it was hate, now they drop my steez. Took small sips, now they drinks on me.